Hustisya ang sigaw ng pamilya ng isang lalaki sa Boracay Island matapos itong mabangga ng speedboat na naging sanhi ng kamatayan. Namamana lang raw ng isda ang biktimang si Melfred Vicente, 25 years old at ang kanyang bayaw nang masagasaan siya ng rumaragasang speedboat ng isang resort sa isla ng Boracay. Ilang araw na ang nakalilipas pero hindi pa rin matukoy kung sino ang driver ng nasabing speedboat at kung totoo nga ba na pagmamay-ari ito ng isang hotel resort sa isla ng Boracay. Ang pangyayaring ito nakarating na kay Senator Raffy Tulfo. Narito ang pahayag ng Philippine Coast Guard sa isla ng Boracay tungkol sa insidente. Ito ay panayam ng GMA Kalibo. Bali nakita po si Mr. Melfred Vicente, sir, na palutang-lutang doon sa sir, sa may West Cove banda, sir, sa may Barangay Apak, Boracay Island. And then yun, naka-receive kami na report mga around alas 3 na po from sa boat captain ng MV Paradise Garden, na sinasabi niya na yun po, meron pong sila nakita na na palutang-lutang po na bangkay. And then around mga alas mga 3 PM ay 3:15 yun na nag-proceed na po yung personnel namin doon from Coast Guard Substation Boracay. And then pagdating doon ng mga personnel namin, yun nga, nadala na po pala ng mga tao doon sa paligid, sir, na nakatambay. Nadala na sila doon, nadala na yung biktima natin doon sa Sariaco Esterol Hospital. And then in-attempt siya na sir, na i-revive ng ating physician, pero mga around 3:40, sir, na-declare siya na dead, sir. Ano pong nangyari dito sa pag-imbestiga po ninyo? Yes, sir, sa initial investigation namin, sir, yun, sir, sa una, sir, sa may kasama niya, sir, si Mr. Reynaldo Sastre, yun sa kanya, sir, na po siya, sir, nagi po siya ng speedboat na dumadaan doon, sir, pero hindi niya yun ma-identify pa, sir. Oh, okay. So, hindi pa ma-identify kung anong speedboat? Yes, sir. Hindi niya Wala nakita pa, sir, yung speedboat? Hindi niya, sir, nakita, sir. So, itong nakausap niyo kasama niya na nangisda? Yes, sir. Oh, ano pong talagang ginagawa nitong biktima? Then, sir, dalawa po sila. Kasama niya si Mr. Reynaldo Sastre. Po sila, sir, nagkakandak po sila ng spearfishing sa po, sir, sa West Cove, sa Sitio Diniwid, Barangay Yapak. Opo, yung ginagawa po nila, ano pong tawag doon? Spearfishing, sir, ng po sila, kung sa local terms ng babaslide. Parang namamana po sila. Namamana yun, oo. Yes, sir, namamana. Oo, pero ano po yun, gaano po yun kalayo doon sa shoreline? Sir, around 400 to 500, sir, from shoreline. Oo, meron silang bangka or ano lang? Nilangoy lang nila yun? Wala silang bangka, sir. Oh, okay. Pero mababaw pa bang portion yan? O malalim Medyo na? malalim na rin yan, sir. Yes, Oo. sir. Itong kasama niya, sino po uli yung kasama niya? Si Mr. Reynaldo Sastre naman, sir, taga-ano yan siya, sir, yun, taga-barangay Balabag yan, sir, doon lang din siya sa malapit, sir. Oo. Magkalapit lang ba sila o magkahiwalay sila? Yung victim natin, sir, is talaga dito sa sir, sa mainland, sir, sa Barangay Cubay Sur, Malayaklan, sir. Oo. Nung nangingisda sila, gaano kalayo itong si Reynaldo doon sa victim? Yun, sir, hindi din niya sir, hindi rin niya na-estimate, sir, kasi pag-ahon niya talaga daw, sir. Okay. Kasi para magpahinga pa ng dalian doon sa may mga bangka din kasi within sa area, sir, eh. Oo. Hindi niya napansin yung kasama niya, sir. So para silang nagkasisid, ganun? Yes, sir, parang nagkaiwalay din sila, sir. Oo. Tapos, nakita niya na lang pag-ahon niya na nakalutang na itong biktima. Hindi, sir. Pag-ahon niya na, sir, din niya nakita yung kasama niya, sir. And then, Okay. yes, sir. Ang nakakita talaga doon, sir, is yung sa, sir, yung nagkakandak ng island hopping, sir, sa MB Paradise Garden, sir. Yun yung nagtawag sa amin, sir. Ang dapat namin dito sa Malay.
So, nakita nilang palutang-lutang. Yes, sir. Oh, mga anong oras kayo nangyari itong insidente? Ayun doon sa ano, sir, so nag-report sa amin sa around 2:45 p.m. nila nakita, sir. 2:45. So, mga bago lang yon nangyari. Yes, bago lang yun, sir, nangyari, sir. Oo. Then, ano po, may mga sugat. Saan po yung sugat nitong biktima? Yes, sir. Doon sa mga pictures na send naman sa amin, sir, may mga sugat sa may mga hiwas talaga, sir, sa mukha. Then may ano sa sir, ano ba yun, parang may tama din siya doon sa ano, sir, sa upper abdomen niya, sir. Oo. Okay. So, ano yun? Masasabing, ano talaga yun, tawag dito, galing yun sa propeller ng speedboat? Possible, sir. Possible na galing sa propeller yun, sir. Pero sa mga ganong extent ng damage, sir, sa ano lang naman namin, sir, based naman sa assessment namin, sir, hindi yung kalakihan yung makatama sa kanya, sir. Yes, sir. We will consider naman as Pwedeng bangka lang, ganun? Yes, sir. Pwedeng bangka din. Oo. Pero itong area na ito, daanan ba ito ng speedboat papuntang mga hotel dyan? Malapit Yes, yan sir. sa Shangri-La? Yes, sir. Maraming dumadaan dyan, sir. Si Shangri-La, si Crimson, si Movenpick, sir. So, tatlo lang naman daw yan sila na may speedboat eh. Yes, sir. Oo. So, yan yung ruta nila. Yes, sir. Ruta talaga nila yan, sir. Okay. Pero ano po, itong area na ito, pinapangisdaan din ito. Yun pa, sir, ang ano natin, sir. Consider natin, sir, na factor, sir, kung talagang ba doon, sir. Fishing ground pa doon, sir. Oo, kasi delikado kapag pagruta Yes, yan sir. ng mga speedboat tapos inaalaw pa rin yung fishing. So, yan talaga yung tendency niyan. Yes, sir. Actually, may mga ano talaga, sir, may mga designated talaga na fishing grounds so yan dito sa municipality ng Malay, sir. Part po ba ito ng investigation pa ninyo na pinatawag yung mga nabanggit na hotels na nagmamay-ari ng speedboat to possibly identify kung sila nga yung may kagagawan nito o sila yung nakakagit Yes, sir. nito? Yes, sir. So ano pong Bali, nangyari? As of now, sir, ongoing pa rin naman yung ano natin, sir, pagkanda ko ng investigation at the same time, inquiry, and then for, sir, mga possible na witnesses, sir, within area, sir. Kasi meron naman na kami ng pinandakan ng inquiry, sir. However, wala din talaga silang knowledge, sir. Oo, so nakausap niyo po itong mga hotels at resort na ito na may mga speedboat. Yes, sir. Yes, sir. So ano pong sabi nila? Sir, wala silang knowledge, sir, with regard dito sa nangyari na incident, sir. Oo, yung mga operators nila or ano ba tawag doon, driver nung speedboat nila, wala silang sinabi na kung sila yung nakahagip nito? Bali, po, sir, ongoing pa ngayon, sir. Kaya hindi pa namin kaisa, sir. Okay. Ito ako pa yesterday kahapon, sir, anong oras na rin yun, sir. Nagsiuyan yung ibang mga boat captain, sir. Oo. And then, iba sila na, sir, nakandakan ng investigation, sir. However, later this day, sir. Doon po sa pinangyarihan ng insidente, sabi niyo po mga 400 meters away lang po ito from the shore. Tama po Yes, ba? sir, yes, sir. So, 200, sir, mga ganun, sir. may dyan mga establishment or bahay na baka meron pong CCTV na nakatuon doon sa dagat? Yes, sir. With regard naman sa CCTV, sir, meron kami doon sa microphone, sir. However, hindi na gumagana yung mga CCTV nila, sir. And then, search na rin kami, sir, sa ibang mga possible na mayroong mga CCTV footage. However, walang talaga, sir, walang na-capture, sir, na ganong incident, sir. Okay. So, ano po ngayon yung mga tinututukan po natin na mga posibilidad dito po sa insidente na ito? Yes, sir. Una, sir, talaga muna, sir, ma-find out talaga namin kung sino talaga yung mga speedboat na dumaan doon talaga ng mga eksaktong ganong oras, sir.
Then, yun, and then, yung binibigay namin ay yung support talaga na para sa family kasi na ano din talaga sir, siyempre namatayan sila sir. Oo, grabe. Yung service sir, Grabe magbigay yung- ng support sa family sir. Parang may maliit na bata pa itong namatay eh. Yes sir, yes sir. Oo. Yung may previous kasi na incident dito rin po kayo galing na-assign na kayo dati dito sir sa Yes, sir. probinsya ng Aklan. Oo. May previous incident na yung speedboat na hagip niya yung isang bangka. Parang isa po yung napatay doon na isang ate. Yes, sir. Yung Marami po yung nasugatan doon. Oo, So, sir, dalawa yung kuya sir. Oo, may mga regulation ba itong mga speedboat na ito? Kasi sila lang din yung exempted sa 1 entry, 1 exit policy ng isla. So ano po yung regulation po ng mga speedboat na ito na hindi po dumadaan sa port entry? Well, naka-ano naman sila sir, complete naman sila sa mga pertinent documents and as well as doon sa permit na from the province na pwede silang mag-diretso doon sa shoreline ng kanya-kanya shoreline galing sa kanilang mga welcome centers. So dapat maging aware din sila sa mga siguro sa mga may mga naliligo or mga nangingisda diyan sa dinadaanan nila. Yes sir, yes sir. So meron kayong gagawing action dito, yung LGU, mga concerned agencies para ma-regulate po yung mga nangingisda sa dinadaanan po ng mga speedboats? Yes sir. Kasi ito sa ganitong matter talaga sir, dapat talaga mabigyan dito ng action sir kasi una yung pinaka-priority natin dito is tourist spot kasi to sir. Hindi tayo pwede basta-basta lang kung saan natin gustong dyan sir, magdaan. Kasi i-credit talaga natin yung mga present talaga sir eh. Especially yan sa mga fisher folks una, sa mga turista. Yan talaga sir. Kaya dapat magkaroon din tayo dito ng mga sir, regulation with regard to sa mga speed limit. Mga ating mga craft dito na applying dito sa vicinity waters ng talaga sir ng Malay. Okay. Sige. So maraming salamat po, Lieutenant Commander Daitaw. Baka meron po kayong gusto pong ipaabot na mensahe sa ating mga tagapakinig? Yes sir, sa mga tagapakinig natin, panawagan ko lang. Kung may mga emergencies din dito sa province, and di lang naman dito sa may Malay, within the province ng Aklan, especially dito sa coastal areas, huwag kayo magatubiling na magtawag sa tanggapan namin pag may mga incidents or emergencies na kailangan nagkagadagarang action. And then yung ating naman is present naman yung mga substations natin within the coastal areas ng Aklan. Open naman yung tanggapan namin 24/7. And then pwede na rin kaming ma-reach sa aming Facebook page. Yun lang kay Bang Darwin. Maraming salamat. Si Lieutenant Commander Val Ernie Daitaw, Station Commander Aton Karanga, Coast Guard Station Aklan. Rayaman si kay Bang Darwin Tapayan, Barangay RU Super Radio Kalibod, dapat totoo. Barangay RU in Kalibod 92.9, number 1 Super Radio.